Isang makabuluhan at makabatang araw po sa lahat. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't maglakbay, sumubaybay, matuto sa wika at sa panitikay mamangha. Dahil sa asignaturang Pilipino, hindi pwede ang hindi mo kaya. Kung kaya mong isipin, kaya nating gawin. Kasama sa ating pag-aaralan ngayong araw ang mga paksa tulad ng mga sumusunod. Una, pahapyaw na pagtatalakay sa mayakda. Ikalawa, pahapyaw na pagtatalakay sa kasaysayan ng Noli Me Tangere. Ikatlo, pagtalakay sa tinatawag na kanser ng lipunan. Ika-apat, mga librong naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere. At ang huli, ang RA 1425 o mas kilala sa tawag na Batas Rizal. Dr. Jose Protasio Mercado Rizal Alonso y Realonda. Ito ang tunay na pangalan ng ating pambansang bayani. Sa Gisag, Panulan, Timasilang at Laong Daan. Kapanganakan, Petsa, Hunyo 19, 1861. Lugar, Calamba, Laguna. Kamatayan, Petsa, Disyembre 30, 1896. Lugar, Bagong Bayan o mas kilala sa tawag na Rizal Park sa kasalukuyang panahon sa Kamaynilaan. Kahulugan ng buong pangalan, Doktor, nagmula sa kanyang pagtatapos ng kursong medisina sa Universidad ng Central de Madrid. Jose, ito ay pinili ng kanyang ina, isang deboto ni San Jose o patron ng mga magsasaka. Protasio, nagmula kay Gervasio E. Protasio na galing sa isang Kristiyanong kalendaryo. Mercado, apelyidong ginamit ng kanyang ninuno na si Domingo Lamco. Ang merkado ay hango sa salitang Ingles na market o pamilihan. Rizal, hango sa salitang opisyal ng ibig sabihin ay luntian na bukirin. Alonso, dating apelido ng kanyang ina. Realonda, ginamit ni Doña Teodora na nagmula sa kanyang lola. Sa puntong ito, tayo po ay dumako sa kaligirang pagkasaysayan ng Noli Me Tangere. Alam nyo ba, sinimulang isulat ito ni Rizal nung siya ay nasa 24 na taong gulang at natapos niya sa edad na 26 na taong gulang. Inumpisahan ni Rizal ang unang bahagi ng kanyang nobela sa Madrid, Spain noong 1884 at natapos ang unang kalahati. Ipinagpatuloy ni Rizal ang pagsulat ng nobela sa Paris, France noong 1885 kung saan natapos niya ang ikalawang kalahati. Pebrero 21, 1887, natapos ni Rizal ang buong nobela sa bansang Germany. Halos mawalan na si Rizal ng pag-asa na mailumbag ang nobela, kaya naisipan niyang sunugin na lamang ito. Salamat na lamang at dumating si Dr. Maximo Viola, isang dati niyang kamag-aral na siyang tumulong kay Rizal sa pagpapalathala ng nobela at nagpahiram ng pera sa halagang 300 piso. Ang Berliner, ang pag-imbagan na nag-imprenta ng Noli Me Tangere sa halagang 300 piso para sa 2,000 na kopya. Ang Elias at Salome ay ang kabanata ng Noli Me Tangere na sadyang tinanggal ni Rizal
at hindi isinama sa paglilimpag dahil umano sa kakulangan ng pondo. Ito ay karugtong sa Kabanata 24. Alam niyo ba, noong Marso 21, 1887, inilabas ang nobelang Noli Me Tangere ni Rizal sa publiko na nakasulat sa wikang Espanyol. Bilang pasasalamat, ibinigay kay Dr. Maximo Viola ang orihinal na manuskrito at lumang ginamit sa pagsulat ng nobela. Sa kasalukuyan, ang aklat ay nasa pag-iingat ng The National Library. Inialay ni Rizal ang kanyang aklat sa inang bayan bilang sagisag ng pag-ibig sa tinupuang lupa. Isinulat ni Rizal ang Noli Me Tangere upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Narito ang dahilan kung bakit lumaganap ang kanser ng lipunan noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Una, ang tinatawag na colonial mentality. Ito ang pagpapalagay ng mga Pilipino noon sa kanilang sarili na sila ay nabibilang sa mga dayuhang Kastila at ang dugong nananalaytay sa kanila ay hindi dugong Pilipino. At ang pagtangkilik sa mga produktong gawa sa ibang bansa, tulad na lamang na kay Kapitan Tiago at ng ilang mga mayayaman noong pista sa bayan ng San Diego. Ikalawa, ang social climbing. Ito ang pagnanais ng mga Pilipino noon na mapabilang sa tinatawag na alta sosyedad. Ito ay pinamalas ni Doña Victorina at Doña Consolacion. Ikatlo, ang racial discrimination. Ito ay ang pagtatangi o ang pagbabawal sa mga kababaihang makisalamuha sa mga kalalakihan. Maging sa paaralan ay hindi sila pinapayagan ang mga kababaihang pumasok at matuto. Paghihiwalay sa kababaihan at kalalakihan. Ika-apat, ang religious intolerance. Ito naman ay ang pagkamit ng relihiyon ng mga Kastila noon upang takutin at lasunin ang pag-iisip ng mga Pilipino. Ikalima, servility. Ito ay ang labis na paglulukod o paglilingkod sa mga mayayaman o may impluwensya o ang pagiging tau-tauhan ng mga Pilipino noon sa mga Kastila. Sa puntong ito, tayo po ay dumako sa mga librong naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Una, ang The Wandering Jew. Ikalawa, Uncle Tom's Cabin. Ikatlo, ang Biblia. The Wandering Jew. Mula sa panulat ni Eugene Sue, ito ay patungkol sa isang lalaking kumukutya kay Jesus habang siya ay patungo sa Golgota. Ang lalaking ito ngayon ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo na walang tigil. Uncle Tom's Cabin. Ang pagsusulat ng Noli Me Tangere ay bunga ng pagbasa ni Rizal sa Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na pumapaksa sa kasaysayan ng mga aliping negro sa kamay ng mga Panginoong puting Amerikano. Inilarawan dito ang iba't ibang kalupitan at pagmamalabis ng mga puti sa itim. Nihahambing niya ito sa kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol.
Biblia. Ang salitang Noli Me Tangere ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Filipino, "Huwag mo akong salingin." Touch me not sa wikang Ingles. Nasipi naman mula sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan 20:13-17. Sa puntong ito, tayo po ay dumako sa huling paksa. Bilang karagdagang kaalaman, alam niyo ba, matapos magkaroon ng kasarilan ang Pilipinas, ipinagbawal ang pagbabasa at pagtuturo sa paaralan ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo noong taong 1956 at inihain sa Kongreso ng pagpapatigil nito dahil sa salungat daw ito sa nilalaman o ang pagtuturo ng simbahang Katoliko. Ngunit naitatag ang RA 1425 o mas kilala sa tawag na Batas Rizal na nag-uutos sa lahat ng mataas na paaralan na pag-aralan ang mga nobela at buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Kung kaya't hanggang ngayon ay tinatalakay pa rin ang mga nobela sa mataas na paaralan at bahagi pa ito ng ating kurikulumo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang. Laging tatandaan, sa asignaturang Filipino, bawal ang maging mangmang, lamang ang may alam. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!